Matinding bakbakan ngayon sa Israel. Nakausap ng News 5 ang ilan sa mga Pilipino doon. Kinukumpirma naman ng DFA kung meron nga bang Pinoy na kabilang sa mga dinukot ng grupong Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa gitna ng pagsalakay ng militanteng grupong Hamas sa Israel, apektado rin ang nasa 600 Pilipinong nasa hilagang bahagi ng bansa malapit sa Gaza. Mga wasak na salamin at pader at iba pang mga pinsala ang idinulot nito sa iba't ibang tinutuluyan ng mga Pinoy sa lugar. Nagkalat din ang mga bangkay sa daan. Ang OFW na si Jenny Gromeo takot na takot daw nang marinig ang mga pagsabog. 3 taon pa lang nagsisilbing caregiver sa Israel si Gromeo. Dire-diretso po sa lugar namin kaya halos yung alam mo yung pakiramdam yung kaba, yung maiiyak ka na lang po kasi yung iba yung takot hindi lang naman po yung racket kundi pati natatakot din kaming lumabas, pinagbabawalan din ng pulis na lumabas kami sa building namin dahil nga po yung nagkalat nga po yung terrorist. Once kasi na nakita ka, either kung hindi ka papatayin po, kukunin ka as a hostage po nila. Walang underground shelter sa mga tinutuluyan nila kaya sa mga hagdan sila namamalagi. Walang patid din daw ang dasal nila para sa kaligtasan. Nayanig po kami kasi po yung gilid lang po pala ng building namin is mismong nasabugan po mismo nung isa sa mga racket na pinasabog po sa Israel. Samantala, nakatanggap ng sumbong ang Filipino community sa Israel na isang kababayan natin ang dinukot ng Hamas. Ang sabi ng agency, tinawagan daw ng asawa, pinatay yung alaga niya at ang Pilipino na caregiver kinuha ng Hamas. Tinatawag ng kibbutz dito, yung parang isa siyang community o village na nasakop siya ng napasok siya ng mga terorista. Kinukumpirma pa ng Department of Foreign Affairs ang napabalitang pagdukot na ito sa isang Pilipino. Isasama rin sa beripikasyon ang mga Pilipinong estudyanteng dinukot din umano, kasama ang ilang Thai nationals. Sa panayam kahapon, sinabi ng DFA na ligtas ang lahat ng Pinoy malapit sa Gaza. Pero patuloy pa rin ang pagbabantay nila sa kalagayan ng mga kababayan natin doon. Unconfirmed po yun. Itong Filipino on-the-job trainees natin under an agro studies program were assigned in farms. The embassy is in touch with all of them and that wala naman ay ulat sa kanila ang nawawala. So far, so good para sa mga kababayan natin. Pero siyempre, minomonitor natin dahil talagang medyo nakakagulat ang nangyari. Gagawan din daw agad ng paraan ng ahensya kung sakaling kailanganin silang alisin sa lugar o di kaya iuwi rito sa bansa. Kung kinakailangan mag-evacuate sila at kung kailangan ma-repatriate, ay gagawin po ng paraan ng ating embahada na mapauwi po sila. Sa ngayon, palaisipan kay Jeannie ang pag-uwi sa Pilipinas sa gitna ng gulo sa Israel. Kung kinakailangan po talaga, dun po siguro kami uuwi na po ng Pinas. Pero hanggat kaya pa po at alam po namin na safe pa po kami dito, mag-i-stay pa po kami para po sa pamilya po namin. Iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ang mahigpit na koordinasyon sa embahada sa Tel Aviv. Bukas na rin ang ilang hotline ng Department of Migrant Workers para sa kung anumang kakailanganin ng mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nasa ospital daw ang OFW sa Israel nang dukutin ng grupong Hamas. At para bigyan pa tayo ng karagdagang update tungkol sa balitang yan, live mula sa OWA headquarters, nasa frontline ng balita, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang latest mula dyan? Good morning, Gretchen. Eto nga nandito tayo sa national headquarters ng OWA para doon sa impormasyon na nakuha natin na isang kababayan natin sa Israel yung dinukot umano noong Sabado. At ngayon nga ay bibigyan tayo ng latest update ni Administrator Arnel Ignacio tungkol dito sa OFW na ito. Dahil simula kahapon ay nilalakad na natin yung kinaroroonan o kung ligtas ba itong si Glester Pacheco. So, magandang umaga, Administrator, no? Magandang umaga, Rainiel. Sir, pa-update kami dito sa OFW na to na umano'y dinukot nga ng grupong Hamas. Si Leonor Lianio Pacheco. Nakatanggap kasi kami ng mga reports na siya ay nasa ospital. Pero katulad nung ikukumpirmahin natin ito mabuti. Na may mga nag-send sa akin kasi ng mga pictures na siya ito. But of course,
yung lahat ng mga ganito mga impormasyon, even though pictures were sent, we need to confirm and verify. So, since ito yung inyong report, baka matutulungan nyo kami rito, but we can share these pictures with you para rin makumpirma nyo doon sa nagbigay sa inyo ng report. Sir, bukod dyan sa OFW na na-trace natin na nasa ospital na, of course, nakausap din natin kasi kanina yung asawa naman itong nawawalang OFW at sinabi niya nga na by visual, nung tinignan niya yung litrato, baka pwede nating pakita, sir. Ito kasi aming pinapakita ang sabi niya, hindi raw ito. By visual, hindi raw iyan. Pero, of course, we need to verify na up until now kung siya ba yan or doon. Pero, ngayon, sir, bukod dito kay Mr. Pacheco, may iba pa bang napaulat sa inyo, sir, na nawawala na mga kababayan natin? Most especially, itong mga estudyante umano ng agro. Hindi, dun sa agro, ayan, na-confirma natin na na hindi naman sila yung tinutukoy na nawawala. Yung unang tatlo na binanggit. Ang na-report sa amin ito, ang nag-report na nga, Israeli yata ito si Loretta Alacre. So ito yung ating hinahanap and we will provide you with updates as to her whereabouts. And hanapin natin rin yan. Alright. So bukod po doon sa mga na-hostage umano na kababayan natin at sa ngayon ay nawawala pa, meron po doon sa South Israel na around 200 on your data na greatly affected by this conflict. Papaano po yung gagawin? May repatriation program ba na nakaabang para dito? Ito, i-distinguish lang natin yung Gaza Strip, nandito ang karamihan ng mga ating mga OFWs sa Ashkelon, Ashdod at saka doon sa Sderot. Nandito yung mga overseas Filipino workers. Ngayon yung iba rin naman na binabanggit na nasa Gaza, 137 ito. Hindi ito yung nasa strip. Ito naman, mga residente na ron, nakadalaan na karamihan sa kanila ay asawa ng mga Palestinians. So, kung kung nag-warning na nga sila na itong area na to ay dito magre-retaliate heavily ang Israeli forces. So, dito naka-ready lang tayo for full clearance para mailikas natin yung ating mga kababayan. We can bring them all to Tel Aviv. So sir, pagdating sa Tel Aviv, ang pangamba naman ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas, sa mga OFW na yan, ay may ligtas ba na masisilungan doon sa Tel Aviv? Lalo na yung ilang OFW na nakausap natin mula sa Tel Aviv ay nakakarinig na rin ng mga pagsabog. Total naman, we're working very closely together with the embassy, kay Ambassador Lailo at ang DMW nandun din at ang OWA. Kung ano yung pangangailangan nila, basta sila ay nalikas, na natin yan, kayang-kaya na nating i-provide yan. Sir, with regard to the figures, na po ang pwede nating maibigay? May mga casualty, injured, or still nawawala bukod dyan sa isa? Pagdating dito sa mga figures na to, lahat kailangan nating i-kumpirma Dahil as of now, na matindi ang palitan ng putukan, it's really very difficult na makapagbigay ng verified reports. Although itong mga situationers na ito ay nakakarating sa amin, mas mabuti na dito tayo sa side ng caution. Mahirap kasi basta magbigay ng mga numero. Pero so far, wala pa tayo talagang yung nasasabi na matindi, na patay, na mga Pilipino. Wala naman pa tayong reports sa ganyan. Basta nakabantay tayo mabuti. Yun na lang, yung mga kumakalat na mga larawan, mga videos, na unverified, nakikiusap lamang tayo na huwag na po nating ikalat yan kasi kada transmission yun yan ay maaaring ma-detect itong ating mga kababayan as to their location and can put their situation in grave jeopardy. Mahirap. And baka at nag-i-instill lang ng unnecessary fear, baka mamaya hindi naman kasi totoo, lalo lang nagkakaroon ng takot. Ang kailangan nga natin ngayon clearer minds para makapag-implement tayo mabuti ng ating mga plano as to how we will respond to the needs of our OFWs. Sir, mabalik tayo dito sa topic kay Mr. Pacheco. Ito kasi yung medyo tinututukan sa ngayon dahil pinaghahanap siya simula pa nung Sabado. Ang sabi po nung leader ng Filipino community, confirmed na kinuha siya at may video rin ito. Pero sir,
Eto bang na pinapakita niyong larawan, ano pong detalye dyan? Saan siya nakuha? Saan Kasi siya nasagip? wala pang sinasabi sa aming detalye. Sinabi lang, ito si Gallianor at sinend sa amin itong larawan na to. So again, ito yung sitwasyon natin ngayon, no? Kasi we're getting information na ganito. So laging kailangan nating ma-kumpirma kung ito nga. Alright. So ayan nga po yung latest mula dito sa OWA National Office at patuloy po na tututok itong OWA and then DMW at maging ang News 5 para dito. At sa susunod naman po ay i-update naman natin kung ito nga ba talaga si Mr. Pacheco dahil maya-maya lang ng mga opisyal ng gobyerno itong kapamilya naman ni Mr. Pacheco dito sa Pilipinas. Balik sa inyo, Gretchen and Jester. Okay, nakita ninyo kanina sa ating screen yung hotline numbers ng DMW para yan sa ating mga kapatid na nasa Israel. Muli, wag ho kayong mag-aalinlangan na kontakin muli ang DMW at ang OWA. Maraming salamat. Napakamasalimuot na nangyayari sa Israel Sabi ngayon. nga ni Administrator, exercise caution lang at maging kalma. Ayun nga lang, kailangan natin bantayan yung 200 na nabanggit na nasa South Israel at yung 137 na nasa Gaza na naiipit nandun sa gitna ng gulo. Kahit pa paano sana maidala natin sila sa ligtas. Muli, maraming salamat kay Rainiel Pawid at OWA Administrator Arnel Ignacio.